Sa oras na ito po ay magbibigay tayo ng reaksyon at pagpapaliwanag. Hinggil po dito sa biglaang pagsulpot ng isang impeachment complaint laban kay Ginoong Marcos Jr. sa Kamara de Representante o sa House of Representatives. Ang complainant po ay si a certain Attorney De Jesus at ang sponsor na kongresista ay ang party list na Pusong Pinoy na itinuturo po na konektado ito kay business tycoon Ramon Ang ng San Miguel Corporation and San Miguel Infrastructure dahil di umano ang anak na paborito ni Ramon ang nagmamay-ari at nag-ooperate nito ng tinatawag na party list na Pusong Pinoy. Ang SESTE, ito pong Pusong Pinoy na sponsor nitong impeachment complaint di umano laban kay Ginoong Marcos ay isang listed na kontraktor. Alam naman po natin pag sinabing kontraktor, ito po ay nasasangkot sa pagbebenta ng mga proyekto ng Kongreso mula doon sa insertions, pork barrel yan, o kaya mga naka-realign at naka-unprogrammed na mga appropriations na pinagkakakitaan. Ito po ang naging racket at sindikato nila Secretary Bunua noon ng DPWH. Ganon din po ng mga sindikato nila Edwin Garjola na bata-bata at alipores ni Congressman or ni Secretary Bunuan. Ito din po ang itinuturo na racket, itong pagbibenta ng mga kontrata at proyekto at mga paggamit ng kontrata upang pagkakitaan ang infrastructure projects. Kagaya po ng itinuturo dito maliban kay Congressman Garjola, ito pong a certain Congressman Jojo Ang ng Uswag Wasaag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko pa man din itong kulukoy na to. And then ito po ay ang Pusong Pinoy ay itinuro din po nila Diskaya na nagbebenta at nagmamaniobra ng mga kontrata at proyekto ng gobyerno upang pagkakitaan at durubuhin ang pondo sa pamamagitan ng ghost projects o kaya mga substandard. So bakit biglang sumulpot itong a certain Attorney De Jesus at itong pag-sponsor ng impeachment complaint ng grupo ng Pusong Pinoy Party List na isang kontraktor laban kay Marcos Jr.? Aba, hindi po ito katakataka sapagkat mukhang natunugan at na-anticipate na nila Marcos Jr. na magkakaroon ng seryoso at totoong impeachment complaint laban sa kanya dito sa huling linggo ng January. Kaya ang ginawa ni Marcos Jr., pinaunahan na niya. Ito ang tinatawag na tanim impeachment or planted. Hindi po ito totoong impeachment complaint. Ito po ay palabas, palusot, at diskarte na kunwa-kunwari ang impeachment complaint upang ang totoong impeachment complaint sakali man po na ito ay i-submit o maisampa sa darating na ilang araw mula ngayon, magiging technically questionable sapagkat mayroon nga pong ruling ang Korte Suprema na ang impeachment complaint ay kailangan po one at a time, hindi pwede sabay-sabay o multiple impeachment complaint. Kailangan isang impeachment complaint lang sa isang taon. Hindi pwede sabay-sabay. Kung may nauna na po itong palusot at sabotahe type na impeachment complaint laban kay Ginoong Marcos, expectedly, ang diskarte nito ay ipapakalendaryo nila ito at i-refer dito sa Committee on Justice, and then ang iba pang impeachment complaint ay i-hold muna nila until matapos sa papagdesisyonan ang isang impeachment complaint na nauna na, which is ito nga ang maniobra na impeachment complaint nitong grupong Pusong Pinoy. Ayon. So kanino po magbibenepisyo ito? Hindi po ito layunin na talagang ipa-impeach si Marcos Jr. dito sa impeachment complaint na ito na ginawa po ng grupo ng Pusong Pinoy at nitong isang naging chief of staff dati ng former congressman at ngayon ay gobernador ng Bataan na si Governor Abet Garcia. Mukhang close na close kay Governor Abet Garcia itong may-ari na totoong may-ari nitong Pusong Pinoy Party List, kung kaya't ang kanyang dating chief of staff
na si Attorney De Jesus ang naging complainant at ang sponsor po dito sa kunwa-kunwarian at diskarte na impeachment complaint ay ang Pusong Pinoy Party List, no? Mantakin mo ikaw ay sangkot ang grupo nyo sangkot sa pagbibenta ng kontrata, pangongontrata ng questionable, mga pagpatong ng mga kontrata na pinagkakakitaan instead na ito'y pakinabangan ng taong bayan, at ngayon magkukunwa-kunwari ka na ipapa-impeach mo si Marcos Jr. Sinong maniniwala dyan? Wala, di ba? Ibig sabihin po, mga kababayan, ito ay pakawala. Ito po ay kinumpasan mismo ni Marcos at nila Romualdez. Tatlo po ang purpose nito. Nang kunwa-kunwari ang discarding impeachment complaint ng grupong Pusong Pinoy at ng alipores nito na mga konektado sa grupo na pinupunduhan din po at mukhang ito ay konektado pa rin kay Ramon Ang, itong Pusong Pinoy Party List. At ano po ang kanilang diskarte? Ang diskarte nila ay ma-derail o mapigilan nila ang pag-usad ng totoong impeachment complaint na alam natin po ang target ay last week of January, maisasampa laban kay Marcos before the opening of Congress or the resumption of Congress na session sa January 26. Before that, we have already heard the news na mayroon pong isasampa na impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Subalit dahil natunugan nila, kailangan itong i-discarrel. Kaya po nag-submit ng kunwari ang discarding impeachment complaint. Ito po ang grupo ng Pusong Pinoy na parang katunog din ng Pusong Mamon Party List. Ito ang mga diskarte na impeachment complaint na walang layunin na magpa-impeach kay Marcos kung hindi para sabutahihin at i-discarrel ang pag-usad ng totoong impeachment complaint. Number 2, maliban po sa pag-discarrel, ito ay pang-sabotahe. Sapagkat kung magkakaroon ngayon ng isang impeachment na nakakalendaryo at i-refer po ito sa Committee on Justice, ang iba pa po na isinampa o isasampa na totoong impeachment complaint, ang mangyayari ay magkakaroon ito ng delay. At habang hindi po nagkakaroon ng desisyon hinggil dito sa bogus at panabotahe na uri ng impeachment complaint, mananatili po na nakapending o naka-waiting list ang tunay na impeachment laban kay Marcos. Di po ba? So, sino makikinabang dyan? Di si Marcos. At syempre, sila Romualdez. Kaya itong kunwa-kunwari ang impeachment ng sabotahe na gimmick ay purposely inilunsad ito upang magkaroon ng sabotage effect. I-delay ang impeachment complaint na totoo, i-discarrel ang pag-usad ng tunay na impeachment. Number 3, ang layunin nito ay magkaroon ng propaganda of confusion. Lilituhin ang taong bayan at sasabihin ni Marcos, o di ba, may nag-file naman ng impeachment complaint sa akin, di pakinggan natin, pero alam natin na yun ay bahagi ng script. Bahagi po ng buong operations nila Marcos at Romualdez na magkaroon ng kunwa-kunwari ang impeachment complaint upang nang sa ganon ay mapag-usapan daw ang mga issue na ibinabato sa kanya bilang mastermind sa pagkakaroon ng malawakang pandarambong at malakihang mga issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero alam natin na ang complaint na isinampa ay gawa-gawa upang ito ay maging mahina at magkaroon po ng kalituhan ang taong bayan. Iyon naman pala hindi naman pala umusad ang impeachment complaint laban kay Mr. Marcos. So ano pa ang inyong mga hinahanap na pagdidiin ng pagiging mastermind ni Marcos Jr., di ba? So yan pong tinatawag na taktika of creating the propaganda of confusion o ang pagkaroon po ng batayan upang malito at malinlang ang taong bayan. So derailment, ililihis ang issue ng tunay na impeachment, i-discarrel, isabotahe upang hindi umusad, at ang pangatlo, lituhin at ninlangin ang taong bayan. Those are the real purpose kung bakit po inilunsad itong Uplan Impeach Me ni Marcos Jr. Ayos ang title ay Uplan Impeach Me. Sapagkat mukhang natatakot si Marcos Jr. na during the actual and real and truthful
and realistic impeachment, maibubulgar ang mga ebidensya ng pagiging sangkot ni Marcos at Romualdez dito sa usapin po ng pagiging mastermind nila, ng pagiging bahagi nila ng buong operational and criminal operations pertaining to large-scale and massive corruption. Kaya iniiwasan niya na magkaroon ng totoong pagbubulgar at pagbubunyag in a real impeachment sakaling ito po ay magkaroon ng oportunidad. When the window of opportunity for the filing of real impeachment complaint becomes real, natatakot si Marcos na magsisiwalat, baka maisiwalat ni Congressman Libeste ang totoong Cabral files in a very definitive impeachment evidence to be presented by the prosecution or by those who are preparing the impeachment against Marcos. At pwede pong maglabas pa ng karagdagang mga video and information si Saldico kung gaano kalubha at gaano kalalim ang naging pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa malawakang issue ng pandarambong, kung kaya iniiwasan niya na magkaroon ng totoong impeachment complaint na umusad at magtuloy-tuloy hanggang sa Senado na magkaroon ng public trial, kaya inunahan na niya ng isang mahina, gawa-gawa at pinunduhan na uri ng pananabotahe na tanim impeachment. Ngayon, ano po ang motibo nito ng tanim impeachment gang ng Pusong Pinoy Party List at mga katauhan nila? Isa lang po ang motibo niyan, na sila ay magkaroon ng bargaining power kay Marcos na hindi sila iipitin sa kanilang pagkakasangkot sa sindikato ng pandarambong sa mga proyekto ng gobyerno. At sabi ko nga, number 4 listed ito among the list of contractors na mga nasasangkot sa maanomalya, questionable, at mga puno ng batbat ng korupsyon na issue ng mga proyektong napunta sa naturang mga grupo kagaya ng party list na Uswag Wasaag Ilonggo, CWS party list ni Edwin Garjola, at kasama po ito ang Pusong Pinoy Party List na allegedly ay pagmamay-ari at pinapaandar ng grupo nila Ramon Ang sa kanyang anak na paborito. And ang tingog ng mga magnanakaw party list ni Martin Romualdez. Yan po ang mga party list na considered as bahagi ng tinatawag na mga contractors. Ayan. Contractors talaga. So the purpose of Pusong Pinoy para po i-layout, ilarga ang ganitong operations is to have a bargaining power kay Marcos na, ayan, tinulungan ka na namin na diskarel at madidiskarel natin ang tunay na impeachment complaint laban sa iyo, kaya wag nyo na kaming habulin at wag nyo na kaming ipitin. That's the purpose kung bakit ang Pusong Pinoy ay pumapapil, dahil may interest sila dito eh. Ngayon, we have also received information na mukhang papapil na rin ang Makabayan Party List ng CPP, NPA, NDF, better known as Kamatayan Party List. Ano ito? Isa na namang gimmick ng panluloko na kunwa-kunwari ay nabubuwag na at nabubuwal ang alyansa sa pagitan nila Marcos at ng CPP, NPA, NDF, kung kaya't magsasampa ngayon ng impeachment complaint ang Kamatayan Party List. We have only heard the news this afternoon o ngayong araw dahil po sumambulat itong tanim impeachment operations na ginawa ng grupo po ng Pusong Pinoy Party List. Ayan. So, kaabang-abang po itong mga discarding ito sapagkat mukhang nagkakaroon po ng malalim na panic reaction si Marcos Jr. nang simulan po ang pagkakaroon ng impormasyon na naihahanda na ang mga ebidensya, ang mga attachment, ang mga testigo, that even his own sister, Senator Amy Marcos, ay titistigo upang mapa-impeach si Marcos Jr. at mapatanggal po ito sa pagiging Pangulo na siya namang itinuturo ng lahat ng mga ebidensya na siya ang tunay na pasimuno ng malawakang pagkakaroon ng iskandalo ng korupsyon. Wow!